paraon, di ba? So, nung inilabas na sila, ano na sila, malaya na sila doon sa law, or sa batas ng ating paraon. So, ngayon ay gumawa ang Panginoon ng way para meron silang batas na masunod. Amen. So, ang batas, amen, or law sa Tagalog, ito ay tumutukoy sa mga alituntunin at kautusan na ipinapatupad ng pamahalaan o lipunan upang gabayan ang pag-uugali ng tao, panatilihin ng kaayusan at magbigay ng hustisya, di ba? Kaya nga, dito sa atin, sa pamamahala ng ating mga government, may mga batas, kaya nagiging maayos yung mga tao, yung lipunan, yung community, may pagkakaisa, di ba? Amen. Kasi nga, may batas na sinusunod. So, dito sa topic natin mga kapatid, ang sabi dito, ang kautusan ay nababahagi sa dalawang utos. So, basahin natin, Brother Dario, sa Matthew 22, 36-40, and Marcos 12, 28-31. Actually, same lang naman to, pero mas maganda na basahin natin, brother. Matthew 22, verse 36-40, sabi dito, Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At pangalawang katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Last verse, sa dalawang utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Amen. So, sa Marcos 12, 28-31, Brother Dario. 12, 28-31. Mark 12, 28, at lumapit ang isa sa mga eskriba at nakarinig ng kanilang pagtatalo at palibhasa'y nalalamang mabuti ang pagkasagot niya sa kanila ay tinanong siya, ano baga ang pangulong utos sa lahat? Sumagot si Jesus, ang Pangulo ay pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay isa. Verse 30, at iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. At 31, ang pangalawa ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili, walang ibang utos na hihigit sa mga ito. Amen. Praise God. Actually, Brother Dario, itong Matthew chapter 22, nagtuturo ang Panginoon dito. Amen. Then merong naglakas ng loob na tanungin siya, di ba? Kung mababasa natin sa Matthew 22:36, Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? Di ba? Amen. Kumbaga, siguro nagugulumihanan sila sa mga kautusan. Kaya tinanong niya ang ating Panginoon, mga kapatid. At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip. So, sa pag-aaral ko nito, Brother Dario, kasi nga, sa Old Testament, di ba, napakaraming law. Meron tayong tinatawag na Torah, Hebrew word ng law is Torah, in Greek is nomos, primarily refers to God's moral and instructional guideline. So, doon sa Old Testament, maraming mga utos ang Panginoon. Actually, hindi lang yung 10 Commandments, meron pang 613 na commandments ang Panginoon na kailangan sundin ng mga Israelita. Tignan mo, ang dami, di ba, no? Amen. Ano bang isa doon, Brother Dario, katulad sa Old Testament? Katulad halimbawa ng pag-aalay, di ba, utos ng Panginoon yon? Oo, ng offering, na mag-aalay sila ng mga animals. Actually, kailangan perfect yung iaalay nila at walang kapintasan. Kasi kung hindi tatanggapin ng Panginoon yung kanilang alay at hindi patatawarin yung kanilang pagkakasala. So, isa yan sa mga law ng ating Panginoon sa Old Testament. So, mas matindi rin yung 10 Commandments. Diba? Actually, ang isa doon sa mga, itong dalawang utos na ito is kinumpres na ng ating Panginoon. Diba? Kasi meron tayong Pentateuch na sinasabi na nandoon sa Book of Exodus, Deuteronomy,
Leviticus, Numbers, nandyan yung mga law pa dati na marami. Pero dahil sa ating Panginoon, sinamarize niya na, kinompress niya na. Kumbaga, sa buod, or kumbaga, ibinuod niya na lahat Dito na pumasok yung dalawang kautusan. Nasabi, iibigin mo ang Panginoon Diyos ng buong puso. Diba? Ibig sabihin, halimbawa, kung may jowa ka, Brother Dario, diba? Ano lang, example lang natin, diba? Iniibig mo siya ng buong puso mo rin. Diba? Kumbaga, nagiging loyal ka sa kanya, nagiging faithful ka sa kanya. Binibigay mo lahat. Minsan, kung anong sinabi, sinusunod mo. Diba? Binibigay mo. So, sa ating Panginoon, mga kapatid, ganun din. No? Amen. Ibigin natin siya ng buong puso natin. Kumbaga, maging loyal tayo sa Kanya, maging faithful tayo sa Panginoon, sa pagsunod, sa pag-ibig natin sa Kanya, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Actually, kasi itong isip natin, Dario, di ba? Lagi nating aaralan na itong isip natin is playground ng kaaway. Amen. Kaya nga, sinasabi dito ng buong pag-iisip, kailangan ninonorish natin ng salita ng Panginoon, ng prayer, ng fasting ang ating pag-iisip, para yung isip natin is hindi tayo makapag-isip ng mga masasama, ng mga hindi naayon sa Panginoon. Kasi nga, napag-aaralan natin, di ba, Brother Dario, na mag-isip ka pa lang ng masama sa kapwa, kasalanan na. 'Di ba, no? Hindi mo pa ginagawa 'yon, iniisip pa lang natin. Amen. Paano natin 'to? Kaya nga pinag-aralan natin dito, paano natin 'to kaya magagawa, mafu-fulfill, 'di ba? Amen. So, kailangan is ipilitin natin yung sarili natin na hindi ko naman sinasabi na talaga yung mag-beg ka ba, hindi, kumbaga kung may ginagawang kaaway para hindi natin magawa yung utos ng Panginoon, ipilitin natin yung sarili natin na gawin para mas lumapit tayo sa ating Panginoon. Di ba, Brother Dario? And sa pangalawa, mga kapatid, actually dito rin ibigin mo ang Diyos ng iyong buong puso, kaluluwa. Yung siya lang yung Diyos mo. Di ba? Kaya nga doon sa sinabi sa law, doon sa Old Testament, Brother Dario, di ba? Yung sa Exodus 20. Ano yung unang utos doon na sinasabi? Sabi doon, worship only God and do not make or serve idols. Ayan. Kumbaga, wala tayong ibang maging Diyos, kundi ang Panginoon lang. Wala tayong ibang i-worship, kundi ang Panginoon lang, mga kapatid. No? Wala tayong kikilalaning Diyos, kundi ang ating Panginoong Hesukristo lang. Kaya nga, ano natin siya kaya nga sinasabi dito na, worship only God. Amen. And do not make or serve idols. Diba? Amen. And, sabi dito sa pangalawang utos, ito, matindi to, Brother Dario. Diba? Ibigin ang kapwa gaya ng iyong sarili. Amen. Sa dalawang utos na ito ay nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Katulad na ng sinabi natin dito, sinamarize na lahat ng Panginoon yung 10 utos or mga utos doon sa Old Testament dito sa Great Commandment. Actually, Great Commandment ito ng ating Panginoon. Jesus summarized all biblical law into 2 main principle or itong dalawang kautusan, mga kapatid. So, itong pangalawa, ibigin ang kapwa. Paano mo kaya, di ba, napag-aaralan natin, ibigin ang kapwa gaya ng iyong sarili, di ba? Meron din tayong kasabihan, Brother Darian, na sa ating mga tagapakinig na wag mong gawin, ano yan, do not do unto sa iba yung ayaw mong gawin sa Oo, di ba? Wag mong gawin sa iba yung ayaw mong gawin sa iyo. Yes. Tama nga naman, di ba, no? Amen. Kasi once na meron kang ginawang mali
sa iba, 'di ba? Tapos ikaw halimbawa, magmo-murmur ka, magagalit ka, kasi nga ginawa 'yun sa'yo, Yes. 'di ba? Kaya nga itong ibigin ang kapwa, nakapaloob na diyan yung forgiveness, Yes. 'di ba? Love love each other, 'di ba? Lalo na 'tong forgiveness na kung ipapasok 'to, ibigin mo ang kapwa mo, 'di ba? Halimbawa, merong ginawa sa'yo yung kapwa mo na hindi mo talaga nagustuhan or sobrang napakasakit sa'yo, 'di ba? Meron pa nga silang sinasabi na, "Kahit kailan di kita patatawarin." Magtitirik pa ako ng yung mga sinasabi nila, 'di ba, na magtitirik pa ng kandila, mga ganyan, talagang hindi patatawarin. Pero paano natin 'tong paano mafu-fulfill itong salita ng Panginoon na ibigin mo ang iyong kapwa kung hindi natin 'yun magawa? 'Di ba, yung magawang magpatawad. 'Di ba nga sinasabi rin sa Book of Matthew na kailangan mo munang kausapin ang iyong ano 'yun, nagawan ng mali or nagkasala sa'yo bago tayo lumapit sa Panginoon at humingit ng tawad. Kasi totoo nga naman, Brother Dayo, 'di ba? Hingi tayo ng tawad sa Panginoon. Lord, patawarin mo ako. Pero yung humihingi sa atin ng tawad, hindi natin napapatawad. 'Di ba, paano natin maki-claim yung kapatawaran ng Panginoon kung sa iba hindi natin binibigyan ng pagkakataon or hindi natin patatawarin, 'di ba? For example na lang, I testify na tinuruan ako ng Panginoon kung paano magpatawad. Kasi po, Brother Dario, sa ating mga tagapakinig, no? Doon sa naging experience ko na sobrang sakit talaga na ginawa sa akin ng tao. Talagang matagal mong patawarin eh. Pero yung as day goes by, years na mga nagdaan hanggang sa naunawaan mo na ang salita ng Panginoon, madali na lang pala, Brother Dario, magpatawad. 'Di ba kasi ang sarap lang na magpatawad doon sa taong kasakitan mo kasi feeling mo ano ka na eh, nagkaroon ka na ng free doon sa sakit na nararamdaman natin. No? Amen. Kaya ang pagpapatawad, kasi minsan, Brother Dario, kapag, halimbawa, ibigin mo ang kapwa mo, ganyan, pero meron kang hinanakit, no? Tapos, nagpipray tayo na, Lord, i-bless mo ako, ganyan. 'Di ba, no? Nagiging hindrance yan sa blessing na ibibigay sa atin ng Panginoon. Kasi nga, itong dalawang kautusan ng Panginoon, utos ng Panginoon, mahirap siya talaga. Pag sinabi natin na bilang tao, mahirap na siya sundin. Pero, pag naunawaan natin salita ng Panginoon and we receive the Holy Spirit, the Spirit of God na nag-guide sa atin, madali na lang palang gawin. Nagiging malaya tayo. Kumbaga, nagkakaroon tayo ng freedom. Amen. Katulad ng pag-ibig natin sa Panginoon. Nagiging malaya na tayong sambahin siya, we worship God, we praise Him, no? Amen. At, kumbaga, hindi tayo nagiging nagkakaroon tayo ng selfless love sa iba. Nagkakaroon tayo ng care sa ibang tao, hindi lang sa mga kakilala natin. 'Di ba? Amen. Kumbaga, ang Panginoon kasi, siya ang unang umibig sa atin. 'Di ba, Brother Dario? So, ang gusto ng Panginoon, nung nakilala natin siya, maging ganun din tayo sa iba. Kumbaga, maging Christ-like nga tayo eh. Kaya nga tayo as a Christian, Brother Dario, hindi natin kailangang maging motive na, tao lang ako. Okay lang na magkasala. Kasi tao lang ako eh. 'Di ba? But as a Christian, hindi na natin dapat yun maging, kumbaga, motto ba? Tanggalin natin yung, kasi kung yun magiging motto natin or paniniwala natin sa sarili natin at tao lang naman ako eh, kakasala, ganun. Paulit-ulit tayong magkakasala. Oo, nagiging routine. 'Di ba, Brother Dario, ikaw ba, ano bang mo dito sa topic natin? Yun nga, gaya ng nasabi mo na yung 10 utos na nahati siya sa dalawa. Na kung tingnan natin, yung unang 4 is doon nakapaloob yung
unang Yes, utos na amen. ibigin ang Panginoon ng nating Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Kasi yung unang apat, una nga doon is, huwag tayong magkakaroon ng ibang Diyos liban sa ating Amen. Panginoong Diyos. At yung pangalawa, huwag tayong sasamba sa anumang idols or mga inanyuang larawan, mga inukit ng kamay, di ba mga kapatid sa mga nakikinig. At Yes, yung amen. pangatlo, sabi nga doon, di ba, huwag nating gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ng ating Panginoon. And yung ikaapat, sabi nga doon, di ba, remember the Sabbath, na yun nga, na kada linggo talagang pumupunta tayo sa bahay Yes, panambahan yes, isa pa para, yan. kasi dahil mahal natin ang ating Panginoon, dadalo tayo sa pagtitipon, sa fellowship ng mga kapatiran. Hindi naman yung pastor ang pupuntahan natin, yung Yes, amen. Panginoon, di ba, yung imimit natin. And yun nga, Amen. sa pangalawa, mula sa panglimang utos, galing sa sampung utos hanggang sa ikasampu, dito na nakapaloob na ibigin natin yung kapwa, na yung panglima nga doon, di ba, sabi, honor thy father and mother. Yes. Kasi sabi dito, yung kapwa natin, bukod sa sarili natin, lahat na nang nakapaligid sa atin, kapwa Amen. natin, Amen. kapatid natin, magulang, Yes. pastor, kaklase, katrabaho, kapwa natin yan. Kaya kung iibigin natin yung kapwa natin, higit sa ating sarili, yung mga magulang natin, i-honor natin yan, igagalang natin, di ba? Amen. Yung sa, huwag Huwag tayong pumatay. magnanakaw, Magnanakaw. mag-adultery, Oh, mga yes. ngalunya, papatay, Yes. yung pagsisinungaling, yung false Yes. testimony, tapos Yan. maski yung pag-iinggit, di ba? Yes. Na doon na Amen. nakapaloob mga Do not kapatid be sa vain. mga nakikinig na talagang kung titingnan man natin na although hindi na tayo nakapaloob dun sa 10 utos, still bounded nung 2 utos na iniwan sa atin ng ating Yes, Panginoon, yes. yung mga yun mga kapatid. Kaya although bilang tayo, tao, talagang alam natin na mahina talaga tayo, hindi naman natin magagawa yan ng sige, yun pala yung utos, gagawin na natin. Hindi natin basta-basta yan magagawa ng sarili natin. That's why kailangan natin yung tulong, yung espiritu ng ating Amen. Panginoon. Yeah. And yun mga kapatid na talagang mula sa kautusan sa Old Testament is sa panahon ngayon na nasa biyaya na tayo ng ating Panginoon, bounded na tayo dito sa 2 utos na ito. Na yun nga, yung ibigan natin ang ating Panginoon at ibigin natin yung ating kapwa. At Amen. binabalik ko na kay Sister Judy. Amen. Tama ka dyan, Brother Dario, no? Yung sabi mo nga na through the guidance of the Holy Spirit, believers fulfill the requirement of the law not through strict rule-keeping, diba? But through active. Yung sabi ko nga kanina, selfless love. Yes. Diba? Hindi lang natin to dapat, katulad ng sinabi ni Pastor kanina sa kanyang Sunday school, na ang mga salita ng Panginoon, hindi lang natin dapat narinig, Yes. kundi ito'y ating pinakinggan. Kasi kung narinig lang natin, makakalimutan natin eh. Tama naman, dadaan Tama. lang. Pero kung pinakinggan natin, nandoon yung may marirealize tayo eh. Realization. Oo, may realization talaga Saka na. papasok yung application. Yes, dyan Amen. papasok yung pag pinakinggan mo, na-realize mo, Yes. then i-apply natin Amen. sa buhay natin. Tsaka Brother Dario, no, itong purpose din ng law na ito is nare-reveal dito yung mga kasalanan natin. Yes. 'Di ba? Ito yung kumbaga kasi minsan ang tao akala natin wala na tayong kasalanan. Although kahit din tayong Christian, nagkakasala din tayo, but we humble ourselves to God Amen. para humingi ng kapatawaran. Yes. 'Di ba? Amen. So pag nagkasala na tayo, humingi na tayong tawad ng repentance, syempre, unti-unti nating baguhin na yung sarili natin. Amen. Kasi ang hirap namang mamuhay ng puro kasalanan na lang, Brother Amen. Dario, di ba? Tapos, ini-aim natin na, ang gusto kong punta ng langit, pero namumuhay tayo sa kasalanan. Hindi natin to nagagawa. Di ba? Amen. Minsan nga, kilala natin ang Panginoon, kilala lang natin. Pero yung mga utos niya, ito nga mga utos niya, ang hirap pa nating gawin. So, kailangan na, pag pinakinggan natin, may application. Amen. 'Di ba? Para naman hindi ito, kumbaga hindi lang tayo nag-share na kung ano-ano lang, 'di ba? Amen. So, doon nare-reveal yung revealing sin. The law acts like a mirror. Amen.
'Di ba? Showing humanity exactly what sin is in exposing human imperfection. 'Di ba? Amen. And ito rin yung ating acting as a guardian, 'di ba? It is serve as a moral guide to protect society and maintain order. Amen. So, pointing to Christ by showing people that they cannot perfectly obey God's holy standards. The law drives the law drives individuals to rely on God's grace and points to the ultimate fulfillment found in Jesus. Mga kapatid, so ito yung law na we perfectly obey God sa kanyang holy standard. Kasi papasok din, kasi Brother Dario, ito talagang ibigin mo ang Panginoong Diyos, papasok ng buong puso, papasok din dito yung holiness. Di ba? When it comes to holiness, yan sa pamumuhay ng isang Kristiyano, kasi nga mababasa rin natin sa Bible na God is holy. So, kailangan maging holy rin tayo. Kasi nga, this is the temple of God. Tayo, hindi yung sinasabing building. Kasi ang building, hindi naman pamamahayan ng Holy Spirit. 'Di ba? Amen. Tayo yung pamamahayan ng Holy Spirit, na yung Holy Spirit siyang mag-guide sa mga ito, sa utos ng Panginoon. Kasi pag walang Holy Spirit sa atin, Brother Dario, hindi natin magagawa itong ibigin ng Panginoon ng buong puso, ibigin ng kapwa na kahit may galit sa'yo, ibigin mo pa rin. 'Di ba, no? Parang kasi minsan ng tao may ego, may pride. Ayan, 'di ba? Minsan kapag hindi ko naman kasalanan, bakit ako hingi ng tawad? But sabi nga, pag meron na tayong Holy Spirit, kasi ito yung mag-guide sa atin. Ito yung magsasabi na yung magpakumbaba. Amen. Kasi mas masarap na magpatawad kaysa kimkimin mo yung yung galit, 'di ba, no? Amen. Kaya siguro sa iba, mahirap magpatawad, but as a guidance of Holy Spirit, madali lang. And mamumuhay tayo ng may kalayaan. May peace of mind. 'Di ba, Brother Dario? So, dito sa ating, dito na ba tayo sa ating next topic? Ang sabi dito, ang kautusan ay ating guro, tagapagturo upang ihatid ang tao kay Kristo na ating tagapagligtas. Nagtatapos ang tungkulin ng tagapagturo or kautusan. Yung tagapagturo dito, ito yung sinasabing kautusan. Amen? Kapag nakita na o natagpuan na ang itinuturo. Ang tagapagligtas na si Kristo at doon, ang tagapagligtas na si Kristo at doon nagsimula ang tao'y nakalaya sa batas ng kautusan o ng sumpa. At doon na rin nagsimula ang tao ay mapasa ilalim ng biyaya ng Diyos. Na sinasabi, datapwat ngayong dumating na ang pananampalataya ay wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo or kautusan. Basahin natin nga, Brother Dario, sa Galatians. Dito na rin po tayo mag-conclude, mga kapatid. Dito sa Galatians 3:23 to 26. Galatians 3:23, ngunit bago dumating ang pananampalataya, ay nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan, na nakukulong tayo hanggang sa ang pananampalataya ay ipahayag pagkatapos. Ano pat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Datapwat ngayong dumating na ang pananampalataya, ay wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Amen. Ayan, sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoon. So, sa pagpapaliwanag ng mga talatang ito, Brother, sa talata 23-24, ang kautusan bilang tagapagturo, bago tayo natutong sumampalataya kay Kristo, ang kautusan ang nagsilbing taga-disiplina o tagapangalaga.
Ikinulong at binantayan tayo nito upang gabayan tayo hanggang sa dumating ang kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesus. So sa talata 25, pinalaya mula sa kautusan. So malaya na. Ngayong naipakita na ang pananampalataya, hindi na natin kailangan ang gabay ng lumang kautusan bilang batayan ng ating kaugnayan sa Panginoon. Kaya nga, yung kaninang sinabi natin, Brother Dario, na hindi na tayo doon sa lumang kautusan. Kasi nga, ito na finulfill na ng ating Panginoon sa pamamagitan ng faith natin sa Kanya nung dumating siya dito sa, bumaba siya dito sa lupa. Amen, no? So, sa talata 26, mga anak ng Diyos, ang pinakamahalagang katotohanan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus, ang lahat ay itinuturing ng mga anak ng Diyos. Ano man ang kanilang pinagmulan. Sino ka man, ano ka man, di ba? Mahirap, mayaman, di ba, no? Kahit na sino ka pa. Amen. Ay itinuturing na tayo ng anak ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ayan. Kasi noon, Brother Dario, di ba sa Old Testament, ang mga anak lamang ng Diyos ay ang mga Bayan niya. ang kanyang bayan, 'di ba? Ang mga Israelite. Kaya nga pinalaya sila sa kay Paraon sa Ehipto, 'di ba? So, dito mga kapatid, na fulfill ng Panginoon o sinamaris ng Panginoon ang kautosang ito, ang dalawang utos na ito para bigyan lahat ng kalayaan na manampalataya sa kanya at gawin itong dalawang utos na to, itong great commandment na ito ng ating Panginoon. Kaya nga, kahit sino ka no, itinuring ng anak ng Diyos. So, sa pamamagitan ng pananampalataya natin, itinuring na tayong anak ng Panginoon. Amen. Kasi, kung wala tayong pananampalataya sa Panginoon, hindi tayo maituturing na anak ng Diyos. Tama? Kasi ang hinahanap sa atin ng Panginoon is yung pananampalataya natin sa Kanya. 'Di ba? Amen. So, ibibigay ko sa iyo, Brother Dario, kung meron ka pang idadagdag. Amen. Praise God nga. Nasabi nga din sa nabasang talata, di ba mga kapatid, na sabi doon, di ba, na maraming tao na nag-aakala na yung pagsunod sa kautusan ang siyang daan upang maligtas, na like susundin lang tong kasi may mga tao na dahil nabasa nga sa Bible na ito sinabi sa Bible na wag kakain ng ganito, bawal yung ganito, is dahil nga nakasulat sa salita ng ating Panginoon, gagawin na nila. Pero alalahanin natin na we are not hindi na tayo bounded sa law. Kumbaga, yung law is nasa ilalim na tayo ng biyaya ng ating Panginoon. Kumbaga, pagdating sa law, mahigpit talaga, kasi kung titingnan natin noon, pag nagkasala tayo under ng law sa panahon ng Old Testament, talagang patay kung patay. Na nahawakan mo yung bawal hawakan, yung mga gamit sa loob ng templo ng ating Panginoon, is talagang dagliang papatayin ka talaga ng Diyos. Ganun kumbaga, yung term brutal yung kuwan ng ating Panginoon, na talagang pag sinabi niya, kumbaga, may isang salita talaga yung ating Panginoon na hindi niya babaliin yan, na sinabi niya na. Pero dahil nga bumaba sa atin yung ating Panginoon na nagkatawang tao para maabot tayo, sapagkat nga hindi lingid sa atin na yung pagkakasala natin ay talagang sadyang lubhang napakasama na hindi na kayang takpan ng anumang klase ng burn sacrifice na nasabi nga kanina, yung pag-aalay na hindi na talaga kaya. Kaya yung ating Panginoon na yung mismong gumawa ng paraan para tayo'y abutin at magkaroon tayo ng access para sa kaligtasan. Then doon na nga, nung bumaba siya, nagturo siya dito sa lupa, di ba mga kapatid, Sister Juby, sa atin ng magandang balita, ng mabuting balita, inihayag niya sa atin yung katuruan. Sinabi niya yung dalawang kautusan na talagang mula sa kanya, sa 10 utos, tinanong siya, di ba? Isinamarize niya, naging dalawa na lang yung utos. So, sa madaling sabi, na bagamat may mga batas tayo, mga law na mababasa natin na bawal talaga, na makikita sa mismong salita ng ating Panginoon, doesn't mean yun na yung susundin natin. Kasi sabi nga,
nasa biyaya na tayo ng ating Yes, Panginoon, na amen. tulad noon na pag nagkasala is talagang mabigat yung consequences ng pagkakasala, na wag mo na talagang, hindi mo na magagawa sapagkat tutuluyan Wala, ka na ng oo, ating Panginoon. wala na. Pero Wala dahil nang nasa chance, kumbaga. wala na talagang chance. Mm. Pero dahil nasa biyaya na tayo ng Panginoon, pero hindi, it doesn't mean na dahil nasa biyaya na tayo ng ating Panginoon is gagawin natin itong visa para Mm. ulit-ulitin yung Mm, pagkakasala. mm. Kasi dahil nasa biyaya na tayo, once na nagkasala tayo, lapit lang tayo sa ating Panginoon, Yes. humingi tayo ng kapatawaran. Nandyan, bibigay ng ating Panginoon yung pagpapatawad na hinihingi natin. Pero sabi nga, although alam natin na mapagpatawad ang ating Panginoon, huwag nating abisuhin. Sapagkat sabi nga, amen, tama. pag kumbaga naging abusado tayo sa pagpapatawad ng ating Mm. Panginoon, magulat tayo na tayo mismo sa Oo. sarili natin, napakalayo na natin. Kasi, Tsaka tayo ginawa- ngang tao, ayaw nating Ayaw na- inaabuso tayo, ayaw di na, ba? paano pa yung ating Oo, Panginoon, di ba? amen. Na talagang, ang gusto ng ating Panginoon, yun lang naman ang hiningi ng ating Panginoon, maging loyal tayo, maging tapat tayo, Maging faithful, yeah. faithful, Oo. pananampalataya, obedience. Lalo na yung obedience. Yes, yung obedience na Mm. na sinabi nga na although hindi man tayo na sinabi nga na hindi directly na yung kautusan talaga yung magbibigay kaligtasan, pero it doesn't mean ini-neglect natin yung Yes. kautusan. Kasi sabi nga, although na kay Jesus na talaga yung sentro ng kaligtasan, kasi kung talagang centered natin si Jesus, so we tend to obey Yes. kung ano yung Mm. kalooban ng ating Oo, Panginoon. kung mahal talaga natin ang Yes. Diyos. Kung ano yung utos ng ating Panginoon Mm. at yun yung talagang kalooban na dapat nating gawin, yun ang Mm. susundin natin. Hindi natin Amen. tataliwasin yung inuutos niya. Yun yung nilalaman nung talata ng Galatians 3:25 ay 23 to 26 na although na yun nga na sa kautusan nakikita natin na nagiging salamin ito nung kasalanan natin, di ba, na may mga wag tayong iibig sa salapi, may mga ganong may ibig sabihin, bilang salamin, tayo bilang tao, may tend tayo na mahuhulog tayo na masisilaw talaga tayo sa salapi. At Yes. talagang totoo naman yan. Subok talaga yan na kahit mananampalataya, may mga nahuhulog na ganyan. Kung hindi, magbabantay. At hindi talaga fully surrendered sa ating Panginoon yung buhay. Kaya Amen. kailangan nung faithfulness, katapatan, at obedience natin sa ating Panginoon. At yun lang yung madadagdag ko, Sister Juby. Yes, praise God. So, yun maganda na actually marami pang explanation Yes. talaga or mga katuruan, marami pang mga verses na kailangan nating talagang pag-aralan pa itong salita ng Panginoon. Lalo na ito. Kasi talagang itong great commandments ng Panginoon napakahalaga sa ating tao. Yes. Amen. Sabi nga kanina, 'di ba, natin Panginoon lahat na ay inangkin niya na bilang kanyang mga anak sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. So, yun. May conclusion ka pa ba? Wala na. Brother Dario? Okay. Nawa ay sa ating mga tagapakinig tuwing sa aming programa na Back to Pentecost ay meron tayong hindi lang narinig, sabi nga natin kanina, Brother Dario, di ba? Kundi napakinggan natin ng mabuti, ng Amen. maayos. At nawa is meron ding naunawaan. Amen. Lalo na ito sa great commandments ng ating Panginoon. No, na ibigin natin siya. Ano ulit yon? Ibigin ng Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Pangalawa, ibigin ang kapwa gaya ng iyong sarili. Diba? Amen. To, sabi nga natin, mahirap gawin, but we ask God. Amen. By the Holy Spirit, siya ang mag-guide sa atin na ma-fulfill ito, magawa natin ng, sabi mo nga, masurrender yung sarili natin sa ating Panginoon. Amen? So, salamat po sa ating mga tagapakinig sa every Sunday dito sa ating Back to Pentecost na kahit kami rin po ay talagang natuturuan. Kumbaga, kahit alam mo na ito, kumbaga na ano mo na to na-study mo na, narinig mo na, but ang ganda na kahit alam mo na ito, meron pa rin nire-reveal na ibang, kumbaga may nire-reveal pa rin ang ating Panginoon. Yes.
Amen. Kumbaga, na-nourish pa rin yung ating spiritual life. 'Di ba, Brother Dario? So, yun po. At marami pong salamat. Nawa po ay sa susunod na linggo ay nandito muli kayo upang makinig pa dahil marami pa pong topic itong ang kautusan na ating Panginoon. Amen. At mag-closing prayer. At hiniling ko si Brother Dario na siyang mag-closing prayer ulit sa ating Praise God. Sharing. Tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos. Dakilang Diyos, Panginoong Jesus, O Lord, marami pong salamat na sa hapong ito, O Lord, sa katagumpayan ng pagbabahagi ng iyong mga salita na tunay nga, O Lord, na sa iyong mga salita, O Lord, ay naihahayag mo ang aming pagkakasala, O Lord, ang aming karumihan, O Lord, pero ikaw ay mabuting Diyos na nagpapatawad, naglilinis, O Lord, sa amin, O Lord, na sa oras na to, O Lord, lumalapit kami, O Lord, na tulungan mo kaming lagi, O Lord, na mapulpil, O Lord, na gawin yung iyong mga kautusan, O Lord Jesus, na hindi saganang amin, bagkus hindi, dahil alam namin sa sarili namin, O Lord, na hindi namin magagawa na sundin ang mga utos mo nang wala ang iyong tulong, O Lord, nang wala ang iyong Amen. Espiritu, O Lord, na Hallelujah. gayon din, O Thank you, Lord, sa mga Jesus. tagapakinig, O Lord, saan man sila, O Lord, ay abutin mo, O Lord, hipuin mo ang puso na hindi lang nila ito basta narinig, O Lord, bagkus maunawaan nila ito, Lord, sumibol sa kanilang mga puso, O Lord, at isang araw, O Lord, ay sila na magdi-decide, O Lord, para ikaw ay katagpuin, O Lord Jesus, Amen. na talagang sila na hanap ng kaligtasan, O Lord, ng Amen. way para lumapit sa iyo, O Lord Jesus. Yes, Lord At Jesus. gayon din, O Lord, sa dakong ito, O Lord, kay Sir George, O Lord, na patuloy Yes, mong Lord. i-bless ang kanyang pinagkukunan ng kabuhayan, O Lord, ang radio broadcast na ito, Lord, na patuloy mong pagpalain, O Lord, Amen. na Yes, patuloy na Lord maraming Jesus. maabot na tao na makapakinig, O Lord, ng hindi lang ng yung salita, kahit ng mga daily news, O Lord, na binabahagi ng radyo natin, O Lord, na talagang tunay, O Lord, na ikaw ang manguna, O Lord, sa bawat isa sa aming pag-uwi, O Lord. Ikaw ang siyang mag-ingat sa amin, gayon din sa mga nakikinig, O Lord, ano man ang desire nila, pag-iingat, kabuhayan, kalakasan, kagalingan, O Lord. Ang Amen. provision, O Lord, ikaw ang magbigay, O Lord, ng aming mga Yes, kailangan, O Lord. Jesus. At muli, maraming salamat, O Lord, sa iyo ang pinakamataas, O Lord, na papuri at Yes, pagsamba. In Lord. Jesus' name I pray. Amen. Amen. Praise God. So, i-promote lang po namin yung sa mga gusto pong mag-church sa UPC Iba, dyan sa Zone 4. Zone 4, Libaba, Baligwen. Papasok po yan ng Petron, malapit sa ITC. Subdivision. Papasok sa may Petron Subdivision. Meron pong nakalagay doon na United Pentecostal Church sa mga nais po magsimba. At sa mga nais po na magkaroon ng prayer request or mga Bible study, home Bible study, free po kaming nag-share. Mag-message lang po sa aming page na UPC LGCF, Lord Jesus Christ Fellowship, mga kapatid. And thank you po. At kay Sister Christy nga pala, Sister Nora, binabati ko. Shout out po sa inyo dyan. At thank you po. Salamat po sa radyo natin at kay Kuya George. God bless po sa ating lahat at mag-ingat po tayo, lalo na po at maulan ngayon. Thank you. Praise God. Thank you, Lord Jesus.